Yo, what's up mga babayan? Ito meron po tayong papakinggan na kung saan mababara, okay? Babarahin ng isang trial lawyer etong sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung saan, ito mga kababayan, sabay-sabay po nating basahin. Galing po sa Philippine Star, I will not explain. Yan po yung sabi niya dyan mga kababayan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang pagbibigay ng pahayag ukol sa kontrobersyal na pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos na nakalista sa acknowledgement receipt, okay, ng Office of the Vice President. Okay, bukod kay Piatos, lumitaw din ang ilang kahina-hinalang apelyido mga babayan tulad ni Nova, Owishi at Tempura. Eto nga po dito sa baba, ang sabi niya nga po dyan, I cannot explain confidential fund because it will entail an explaining intelligence operation. Doon sa pangalawa naman, it's the Anti-Draft and Corruption Practices Act. There is a specific provision of the law, okay, batas, law. You cannot divulge confidential information that you receive while in office mga kababayan. Yan po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ito mga kababayan, kasi baka mamaya sabihin niyo naggagaling-galingan ako, attorney ba ako, di ba? Eto, papakinggan po natin isang trial lawyer. Okay, let's go. There is a law that prohibits there is a law that prohibits officials who gathered information because of their office to divulge it in public. Kung di mag-public, kung gusto mo, mag-executive session kayo, or at least kompletuhin mo yung dokumento mo sa COA para hindi na kayo umabot sa notice of disallowance. Diba? There is a law daw that prohibits an officer to divulge the use of confidential funds in public. Okay, sige. Bank natin ito ng konti. So it's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. There is a specific provision of law. You cannot divulge confidential information that you received while in office. Hanapin natin sa Anti-Graft and Corrupt Practices daw. Anti-Graft. Wala ko nabasa ito, Anti-Graft and Corrupt. Teka lang mga kira. Use of confidential funds. Tingnan natin. Parang wala akong makita Wala akong makita. Sana binanggit niya na kung anong provision. Diba? Kung yan naman ang magiging depensa niya. Kasi mga ka-clear. Ito yan. We still have time. Okay. Ito. Pakita ko Okay. Okay. Yan diba? Fact check. Very fast. Sara Duterte wrongly claims law bars discussion on confidential funds. Na-fact check tuloy siya. Sa mga sinasabi niya yan, this is November. Anong date na yan? November 27, 2024. Lagi kasi sinasabi ni VP Sara has claimed that the law prohibits her from discussing confidential funds. This is false. Ay, laki natin. This is false. Sana, very fast. Diba? Anong batas yun? VP Sara, tell us para ma-discuss natin kasi wala pa ako nakikita. Kung meron, discuss natin. Diba? Anong daw yan? What governs confidential funds is a joint circular among 5 government agencies led by COA that requires submission of quarterly reports on the spending of confidential and intelligence funds. So, ito lang ang may batas. Rule talaga to actually. Rule lang to Hindi to as in batas na gawa ng Senado. Joint circular lang yan. Okay? So, yan sabi niya dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds. And yan, kaya may batas na bawal, may batas na pagbawal, pag-usapan niya. Tatay mo kasi nagsabi niyan. Bawal pag-usapan ng confidential funds. Paulit-ulit na lang namin sasabi sa House of Representatives yan. Fact check. There is no such law prohibiting public officials or government agencies from discussing confidential funds appropriated to their offices. Saan na? Paano na? Ito, mga clear. Ayan, Joint Circular 2015-01 issued by COA, DBM, DILG, GOCC, and Department of National Affairs. Sila lang yung gumawa niya, no? Sila lang. Diba? Circular lang yan, di nga yung batas. So the circular provides the guidelines, may guidelines on the entitlement, release, use, and reporting and audit of confidential funds. Binanggit ko na sa inyo ito mga ka-clear na kailangan na meron sa book of accounts, nakalista doon in details para masuportahan yung kanilang ginastos. At pagka may na red flag, pwede itong pakuha ng ICFAO para ma-check. Kaya dapat may AOM pa lang. Kung totoo may resibo kayo, dapat binigay mo na. Nakasil dyan galing sa vault ng agency nyo. Ito po sir, lahat andyan po. Lahat, pak. Tapos hindi nyo binigay.
Wala kayong binigay. Ni AOM na kayo, ang binigay nyo yung fake project nyo. Fake certificate from AFP. Tama ba yun? Diba? So yan, ito pa kasi mga ka-clear. Ang sabi, okay, ang sabi kasi dito, yung, wala, okay, ito. Ang sabi kasi dito mga ka-clear, kaya ito kino-question kung bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa confidential funds. Ang sabi sa batas, okay, ito in general to ha. In general to. Saan na ba yun? Wait. Oops. Ito. Pakita ko lang sa inyo to ha. Kaya nga itong joint circular na to, actually that's unconstitutional. Okay, pakita ko. Ito ang katwiran nila Justice Corona. Okay? Kita nyo ba? Ayan. Tignan nyo. The 1987 Philippine Constitution requires the state to fully disclose all transactions that involve public interest. This includes the use of public funds, which are to be spent solely for public purposes. There should be full disclosure. Kaya ngayon, joint circular na yan, it violates the Constitution of full disclosure. So there's no law prohibiting the officer to divulge, to reveal how confidential funds were utilized. May pamamaraan lang, may guidelines lang as compared sa regular funds. Ang gagawin lang yan, muna, papakita ang gastos ng confidential funds at yun ang dadalhin sa COA, nakasealed yun. Bubuksan ngayon yan ng COA. At pag may nakita ang COA na mayroong discrepancy, tatapikin ka, may AOM ka. Pag tinapik ka na, that's the time that you have to submit your supporting documents, the details, for clarification. So, di mo pwedeng sabihin na all throughout, di ka magdi-disclose. Because that's prohibited. That's a violation of the Constitution. May pamamaraan lang ang Joint Circular 2015-01 kung paano ito i-audit at paano mo ito marireport. But it doesn't say na you will not report it. Gets? Okay na. Nakaka-clear. I hope, maliwanag tayo, ha? Maliwanag tayo. O, ayan mga kababayan, wala pong batas, okay, na nagbabawal tulad ng claim nitong si Vice President Sara Duterte. Meron tayong rules, yung joint circular na binasa ni Attorney Claire, mga kababayan, na according nga dito kay Attorney, okay, vina-violate pa niyang joint circular na yan ang ating constitution. So kayo mga kababayan, mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo dito sa ating napakinggan? At syempre, yung sinasabi paulit-ulit na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bawal i-divulge, bawal pag-usapan in public. At meron daw pong batas na nagbabawal patungkol dyan. Wala naman po pala. Sa tingin po ninyo, nagsisinungaling? Or talagang pinagtatakpan niya lang yung kanilang mga resibo na puro bogus? Hindi naman lahat, pero karamihan, bogus. Okay? So, comment down below mga kababayan and don't forget to follow, like, and share for more. Peace out.